May kailangan ka ba? Ani Araminta saka naupo sa suluhang set na paharap sa lalaki. Medyo naiilang siya sa pagkakatingin nito sa kanyang harapan, kaya naupo na siya. Nakalimutang sabihin sa ni Jeric na birthday niya sa linggo. Pinakukumbida ka niya. Mayroon kasi siyang mahalagang lakad ngayon, kaya ipinasasabi na lang niya sa akin. Sabi nito matapos lumagok ng kaunting kape. Saan ba gaganapin ang kanyang birthday? Hindi kaya ako ma-out of place lang? Kunwari niyang tanong. Ang totoo ay gusto niyang ang sinabi ni Kevin. Naisip kasi niyang baka may mga kaibigan pa ang mga ito na maaaring makilala rin niya. Sa kanilang bahay, huwag kang mag-alala, mababait ang pamilya niya. Saka ipakikilala ka namin sa kanyang mga bisita para kung sakaling magsimula ka ng panggagamot ay marami ka na agad nakakilala. Sabi nito sa kanya. Tama na nga ba ang kanyang iniisip? Tiyak na marami siyang makikilalang mayayaman. Tiyak na yung puro mayayaman at may sinasabi ang mga magiging bisita nito. Unang tingin pa lang niya kay Jeric ay alam niyang buhat ito sa mayamang pamilya. Paano ba ako makakarating doon? Hindi ko naman alam ang kanilang bahay. Kagabi lang tayo nagkakilala. Kunwari ay tanong niya. Kahit alam niyang may susundo sa kanyang tiyak sa mga kabarkada nito. Problema ba iyon? Ako na rin ang susundo sa isang linggo ng gabi. Makahulog ang sabi ni Kevin. Gusto nitong maglulundag sa katuwaan ng mga sandaling iyon. Hindi ba nakakahiya? Kunwa ay pakipot niya. Pero ang totoo ay gusto na niyang umuo sa paanyaya nito. Sus naman, para ano at naging magkakaibigan tayo. Sabi nito. Sige na nga, natatawang sabi niya rito. Anong oras mo ako susunduin? Mga 6, medyo malayo din dito ang White Plains. Ano ba ang pwede kong iregalo sa kanya? Kahit wala, okay lang yun sa kanya. Nakakahiya naman. Kabago-bago pa lamang nating magkakakilala eh. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang ibili ng regalo. Sagot ni Kevin. Hindi alam ni Araminta na ang nakikita niyang ngiting nasa labi ni Kevin ay nagbabadya ng isang pangyayaring hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. So okay na. Sasabihin ko na kay Jeric na pumayag ka na. Oo, sabihin mo rin sa kanyang salamat sa imbitasyon. Hindi na rin nagtagal si Kevin. Matapos nitong ubusin ang kape ay nagpaalam na ito sa kanya. Hinatid niya ang lalaki hanggang sa labas ng pinto. Saka lang siya pumasok nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ng lalaki. Ang swerte ko naman sa mga magkakabarkadang iyon. Ang laki na may tutulong nila sa akin. Nangingiting bulong niya sa sarili. Abala si Obet ng umagang iyon sa paglilinis ng malaking kwarto ng rest house na kanyang binabantayan. Kahapon ay tumawag ang amo niyang si Kevin. Ipinalilinis sa kanya ang malaking kwarto na madalas gamitin ito at ng mga kabarkada nito kapag may dinadalang babae roon. Sinabihan na rin siya ni Kevin na maghintay sa pagdating ng mga ito. Kaya ang mga maaga pa lamang ay sinimulan niyang maglinis. Nagwalis lang naman siya at pinunasan ng basang trapo ang tiles na sahig. Pagkatapos ay pinalitan niya ng cobre cam at mga punda ng unan. Katunayan ay malinis namang lagi ang kwartong iyon. Wala naman kasing gumagamit. Ang amo lang niyang si Kevin at ang mga kabarkada nito ang madalas nagpupunta roon. Ang ama nitong congressman ay madalang na madalang mapunta sa bahay bakasyonan na kanyang binabantayan. Ang mga kapatid naman ni Kevin ay hindi rin nagpupunta roon dahil nasa malayong probinsya. Si Kevin nga lamang at ang ama nitong congressman ang kanyang kilala sa pamilya ng mga ito. Sa bagay wala na siyang pakialam doon. Si Kevin naman nagpapasweldo sa kanya. Maganda ang katayuan niya sa bahay bakasyon ng iyon. Bukod sa malaki ang kanyang sweldo, ay wala naman siyang gaanong ginagawa. Ang paglilinis lamang ng malawak na bakuran ang ginagawa niya tuwing umaga. Itinuturing na nga niya ang exercise ang gawaing iyon. Namumulot lang naman siya ng mga tuyong dahon at saka niya iyon sinisigawan. Kung minsan ay nagbubunot siya ng mga damo kung medyo matataas na. Gusto na sana niyang mamalagi sa rest house na ito. Kaya lang ay nanatakot na rin siya. Nagbabalak na nga siyang umalis. May malaki na siyang naipon na sapat para gawin niyang puhunan sa isang maliit na negosyo. Wala naman kasi siyang ginagastos liban sa kanyang pagkain. Kapag dumarating naman doon si Kevin at ang mga kabarkada nito ay laging maraming dalang pagkain at inumin. Paminsan-min lang siyang bumababa ng kabayanan para bumili ng mga kailangan. Umaalis siya ng umaga at sa gabi na ang kanyang balik. Naglilibot-libot pa kasi siya sa mga mall at kung minsan ay nanonood siya ng sine. Kapag may magandang palabas, sa mall na rin siya kumakain ng tanghalian at hapunan pagkatapos niyang mamili at maglibot para pag uwi niya ay katulog-tulog na lamang niya. Mayroon din siyang sariling service na pick-up na ipinagagamit sa kanya ni Kevin.
Wala na sana siyang hahanapin sa maayos niyang lagay sa rest house ni Kevin. Kaya lang ay madalas siyang makaramdam ng takot. Siya kasi ang inuutusan ni Kevin at ng mga barkada nito na pagtapon sa mga babaeng dinadala sa rest house. Ilang babae na bang itinapon niya pagkatapos paglaruan ng magkakabarkada. Kadalasan ay nawawala sa sarili ang mga babaeng kanyang itinatapon dahil sa hirap na inaabot nito sa magkakabarkada na walang awang pinagsasalit-salitang gasahain. Madalas na kinukonsensya siya ng ginagawa niyang pagtatapon sa mga babae. Wala nga lamang siyang magawa. Tinatakot kasi siya ni Kevin at ng mga kabarkada nito. Nakasama siyang makukulong dahil siya ang tagatapon ng mga babae. Ang masakit ay siya lang ang makukulong. Puro anak ng mayayaman ang kabarkada ni Kevin. Tiyak niyang siya lamang ang magdudusa sa kawalang hiyaan ng mga ito. Kaya nga nagbabalak na siyang umalis. Ang plano niya ay hindi na ipagpapaalam kay Kevin. Basta aalis na lamang siya. Hindi naman kasi siya papayagan ito dahil alam niya ang lihim ng mga ito. Matapos niyang punasan ng computers at na ginagamit sa pagbibideo sa mga babaeng dinadala nang magkakabarkada ay humiga siya sa malambot na kama. Sino naman kaya ang babaeng paglalaroan ng mga yon ng kanyang amo at mga barkada nito? Bulong niya sa sarili. Naisip kasi niya kung sino naman ang kawaamong babae ang itatapon niya sa susunod na araw. Wala siyang kamalay-malay na malaki ang magiging bahagi niya sa babaeng gagawing laruan ni Kevin at ng mga kabarkada nito. Hindi na nga nagkamali si Araminta sa kanyang palagay. Pagdating nila ni Kevin sa bahay na Jerry, ay agad siyang ipinakilala ng magkakaibigan sa iba pa nitong mga kaibigan at kakilala. Ipinakilala rin siya sa mga bisitang mayayaman na kaibigan naman ng mama ni Jerry. Tuwang-tuwa si Araminta sa dami ng kanyang nakilalang mga taong puro tinitingala sa lipunan. Naisip nga niyang simulan na agad ang naisip niyang panggagamot mula sa kapangyarihang ipinamana ng kanyang tatay. Naging napakasanayan niya ng gabing iyon. Magkaroon ng sayawan ay salit-salitan siyang isinayaw ng 5 magkakaibigan. Nagpaunlak din siya sa iba pa niyang mga bagong kakilala. May mga lalaking nasa katanghalian ng edad na makipagsayaw sa kanya. Lahat ay kanyang pinagbigyan. Malaking bagay yun para sa bubuksan niyang panggagamot. Kaya naman pagod na pagod siya nang bumalik sila sa mesang inuukupan ng magkakaibigan. Nakakapagod. Sabi niyang hindi naman kakikitaan ng pagod sa mukha. Pagkusay-saya ang nakalarawan sa maganda niyang mukha. Nang umupo siya sa silyang katabi ni Jerry. Kumain muna tayo. Nakakagutom na kasayaw itong si Araminta. Makahulog ang sabi ni Lance na maluwang ang pagkakangit eh. Oo nga. Sagot naman ni Araminta na hindi nabigyan ng pansin ang sinabi ni Lance. Ang dami namang pagkain niyan. Sabi pa niya ng mapo ng napakaraming pagkain sa kanilang mesa. Kailangan mo yan dahil napagod ka sa kasasayaw. Sagot sa kanya ni Axel. Hindi niya napo na ang makahulugang ngiti na nakasilay sa mga labi ng lalaki. Kain na tayo. Sabi na lang ni Araminta. Nakakaramdam na rin kasi siya ng gutom dahil sa matagal nilang pagsasayap. Hindi rin kasi naghapunan sa apartment dahil mahaga siyang sinundo ni Kevin. Mga tol, wala pa tayong juice. Sabi ni Jeric. Ako na ang kukuha. Maagang sabi ni Jethro at saka nagmamadali itong tumayo. Kumain na kayo. Sandali lang ako. Nagsimula na silang kumain. Pare-pareho na rin kasi silang mga nagugutom. Saglit na nabaling ang kanilang pansin sa pagkain. Maya-maya naman ay dumating si Jethro. May dala itong isang malaking pitsil na juice na nagpapawi sa lamig. Ang isa pa nitong kamay ay mayroon ding hawak na mataas na baso na may laman ng juice. Inilapag nito sa harap ni Araminta ang mataas na baso ng mango juice. Thank you, sabi ni Araminta na muling ibinalik ang pansin sa pagkain. Talagang ginanahan siya dahil puro masasarap ang pagkain na nasa harap niya. Dahil nasa pagkain ng kanyang pansin, kaya hindi niya napuna ang pagkikindata ng mga kasama niyang lalaki. Tiwala siyang inumang Diyos na ibinigay sa kanya ni Jethro. Bingo! Hiyaw ng utak ni Jethro nang makita nitong halos na pangalahati ni Araminta ang ibinigay nitong mango juice sa babae. Ang sarap naman itong mango juice, para ka na rin kumakain ng hinog na mangga. Sabi ni Araminta matapos niyang mapangalahati ang laman ng baso. Espesyal talaga ang juice na yan, sabi ni Kevin. Iyan ang pinakamasarap na juice ang matitikman mo pagkatapos ng gabing ito. Ngiting demonyong bulong nito sa sarili. Tagal na sandali rin bago sila natapos kumain. Nagkukwentuhan na lamang sila nang biglang makaramdam ng antok. Si Araminta. Bakit? Tanong sa kanya ni Kevin nang makitang hinihilot niya ang sentido. Parang inaantok ako. Sabi niya unti-unting nararamdaman ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hindi na tuloy niya napuna ang makahulugang pagtitingin ng magkakabarkada. Kakaiba ang nararamdaman niyang antok. May halong pamimigat ng ulo. Gusto man niyang magtanong ay hindi niya nagawa.
Doon ka muna sa guest room o gusto mong ipahatid na kita. Halos hindi na niya naiintindihan ang sinabi ni Jerry dahil unti-unti na siyang napapapikit. Hindi na nakuhang sumagot ni Araminta. Nalungay-ngay na ang kanyang ulo. Mabilis namang nasapo ni Kevin si Araminta kaya hindi ito nasubsob sa meta. Sige na dalhin niyo na yan sa kotse. Nagpapaalam lang ako kina mami at daddy. Sabi ni Jerry sa mga barkada. Uubusin ko ang sagaw mo sa katawan. Sabi ni Las na hindi napigil ang sarili. Buong kapahangasang hinagot nito ang maputing hita ni Araminta habang tinutulungang itayo ang babae. Tol, para kang hindi aabutan. Sabi ni Axel sa kaibigan. Dalhin na natin siya sa kotse. Baka may makapuna pa sa atin. Madali namang nailabas ng magkakaibigan si Araminta. Ilang sandali lang ay mabilis nang papalayo ang sinasakyan ng magkakaibigan. Umaga na ng pagbalikan ng malay si Araminta. Naramdaman agad niya ang matinding pananakit ng buo niyang katawan. Higit na masakit at mahapdi ang naramdaman niyang mas sakit sa kanyang pagkababae. Pakiwari niya ay ginamit iyon ng walang pag-iingat. Bigla siyang kinabahan sa naisip niya yung iyon. Kumilos siya para bumangon. Pero nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang mga kamay. Sakalang niya natuklasang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Gusto niyang magsisigaw nang maramdaman niyang wala siyang anumang saplot sa katawan. Pero walang lumalabas